Then Jesus answered and said to them, most assuredly I say to you, the Son can do nothing from himself but what he sees the Father do. For whatever he does, the Son also does in like manner. John chapter 5, verse 19. Absolute dependence reproduced. Magandang umaga, Taguig City. Pastor Jim Tarog po at ito ang Source of Strength. Absolute dependence reproduce. Si Kristo Jesus, nung siya po ay nabuhay dito sa mundo bilang tao, siya ay nabuhay na totally and absolutely dependent upon God. Kaya sinasabi po ng Panginoon dito sa talatang ating binasa, the Son can do nothing from himself but what he sees the Father do. Now, totoo nga ba na si Kristo sa kanyang sarili ay walang magagawa? Bilang tao, ang Panginoong Hesukristo po ay may sariling kalooban. Meron siyang emosyon at sariling pag-iisip. Pero sa pagsabi ng Panginoon sa ating talata na the Son can do nothing from himself but what he sees the Father do, ang ibig sabihin po ng Panginoong Hesus dito ay isantabi niya yung kanyang sarili. He denied himself and he chose to become absolutely dependent upon the Father. Kaya hindi siya gagalaw, hindi siya magsasalita kapag hindi niya nakita sa Ama at hindi niya narinig sa Ama kung ano ang dapat niyang sabihin. Ganon ka totally dependent ang Panginoong Hesukristo. Paano po nagawa ng Panginoong Hesukristo ito? Well, ah palagay ko, babad sa salita ng Diyos ang Panginoon. Nung sinabi niyang, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God, totoo sa Kanya yon. Ang salita ng Diyos ay pagkain ng Panginoong Hesukristo araw-araw. At ang Panginoon ay babad din sa panalangin. Every day He spent time with God in prayer for hours. Hindi lang minuminuto, no? Kundi for hours. Gigising siya ng maaga, matagal pa bago sumikat ang araw at siya ay mananalangin. Every time siya ay magmi-minister, pupunta siya sa bundok pagkatapos para bumalik at makipagniig sa Diyos. At nasanay siyang tawagin ng Diyos ng Abba, Father. Itong lifestyle ng pamumuhay ng Panginoon, yung relasyon niya sa Diyos ang nagbigay sa kanya ng abilidad para dumipende sa Diyos Ama sa langit. Totally. Absolutely. Ngayon, ganitong uri po ng buhay ang nais ng Panginoong Hesukristo na ma-duplicate sa atin, ma-reproduce sa atin. A life that is absolutely dependent on God the Father. Magagawa po ba natin to? Well, kung tinanggap mo na si Kristo bilang iyong Panginoon at tagapagligtas, itong buhay na ito na ipinamuhay ng Panginoong Hesukristo ay nasa loob mo. Kailangan lang po yan ay makalabas, magkaroon ng expression sa iyong buhay. Kailangang maging totoo rin sa atin yung sinabi rin ng Panginoong ni Apostol Pablo, in Him we live and move and have our being. So, para makalabas po yung buhay, ganyang uri ng buhay na nasa atin, kailangan din gawin natin yung ginawa ng Panginoon. Kailangan i-expose din po natin ang ating sarili sa salita ng Diyos na makapangyarihan, na matalas, katulad ng isang tabak na magkabilay talim,
na naghihiwalay sa espiritu at kaluluwa. Kasi kailangan yung spirit natin na nakaugnay sa Panginoong Hesukristo ang siyang maghari sa buhay po natin. Kung magkaganon, magagawa po nating supilin ang ating sarili, to deny ourselves, and to become totally and absolutely dependent upon God. So, yung buhay ng Panginoong Hesukristo ay naire-reproduce po sa atin. Mga kapatid, ito po ang sekreto ng makapangyarihang buhay. Ito po ang totoong source of strength. Yung buhay ni Kristo na nasa iyo. Tayo po ay manalangin. Tinanggap namin ang buhay, Panginoong Hesukristo, nung tinanggap ka namin bilang aming Panginoon at tagapagligtas. At yung uri ng buhay na ipinamuhay mo kung saan ikaw ay absolutely dependent upon God the Father, nais mong ma-reproduce sa aming buhay. Kaya tulungan mo kami that we may unlearn the old way of life na ipinamuhay namin, Panginoon, independent of God. Turuan mo po kami na dumepende sa iyo totally sa pamamagitan ng pagbababad namin sa salita ng Diyos, sa pamamagitan ng pamamalagi namin sa iyong presensya, nagpupuri, nananalangin, nakikipagniig sa iyo, Panginoon, sa araw-araw, sa bawat sandali, at sa pagtawag namin sa iyo ng Aba, Father. Salamat po sa buhay na yan. At kung magkagayon, mararanasan namin ang totoong lakas at kapangyarihan mo na dadaloy sa aming buhay. At ang tagumpay sa buhay ay 100% mararanasan namin, O Diyos. 100% of the time. Dalangin ko, Panginoon, ang patuloy na pagpapala mo sa aming lungsod, sa aming Mayor Lino Cayetano, ang kanyang sambahayan. Pagpalain mo, O Diyos. Ganon din po ang aming Vice Mayor Ading Cruz, ang aming mga konsehal, ang aming mga frontliners, lahat ng nanunungkulan sa pamahalaang lungsod, ang aming mga kapulisan, at lahat ng naninirahan sa Taguig City. Maging yung pumapasyal dito pag-araw, Panginoon, let them feel something different because ikaw ang nag-ahari sa Taguig, Panginoon. Ang iyong presensya, ang kakaibang presensya mo ay nandirito. At ang kalooban mo, Panginoon, ang siyang nangyayari sa aming lungsod. Ang COVID ay sinolusyonan mo na yan, Panginoon. At inaangkin namin ang tagumpay na yan sa pangalan mo, Jesus. Hindi lang po sa Taguig, dalangin din namin ang aming buong bansa, ang aming Presidente Rodrigo Roa Duterte, ang aming mga congressmen. Special mention si Congressman Alan Peter Cayetano, Congressman Lani Cayetano, ang aming mga senador, kasama po si Senator Pia Cayetano, ang aming mga lawmakers, ang aming judiciary, at lahat po ng lingkod bayan. Pagpalain mo at ang puso nila ay matuon sa paglilingkod lamang at pagtaas ng iyong pangalan. Maghari ka sa aming bansa, sa aming lungsod, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen at Amen. Taguig City, tayo po ay pinagpala ng Diyos. Amen.